Okay, so alam niyo ang decision ng Supreme Court? Essentially, Your Honor, the Supreme Court upheld the rules of the ERC. The what? Can you speak louder? Can you remove this? Your Honor, the Supreme Court affirmed the ERC rules on performance-based regulation. On the performance-based regulation, affirmed the Supreme Court. Are you telling the truth? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, can we take their oath, please? Hindi pa po ata sila nagte-take ng oath. Nag-oath na ba sila? Yes. No. Yes. Okay. On the request of the sponsor, may I ask everyone to rise and ask the COMSEC, everybody that's present, all resource persons present in today's hearing, please rise and I direct the COMSEC to administer the oath. Thank you very much. Okay, Attorney Ramos, sa sinasabi mo, the Supreme Court affirmed yung tungkol sa regulatory base. Are you sure? You are under oath. Your Honor, let me just check. You want to correct your answer? The case number, Your Honor. Can you GR 226443, decided on October 8, 2019. Andiyan na, pakilagay lang yung pakilagay lang. You are saying that it was affirmed. Ayan na naman, deception na naman tayo eh. We're trying to prove your deceiving characteristic as well eh. Sige, go ahead. Your Honor, I apologize. The case is actually still pending reconsideration. It was decided. You filed a motion for reconsideration, correct? Oh, sige, I will read. Ito ay partially granted yung inyong petition, but you were ordered by the Supreme Court i-void yung tinatawag ninyong regulatory asset base based on optimized depreciated replacement cost, na kung saan ang sabi ng Supreme Court may valuation na, may interest rate na, inflated na. Ang sabi niyo, huwag niyo gamitin to. Ang gamitin niyo isang methodology na kung saan mas mababa dito sa ginamit ng ERC. And that's the reason why ang sabi ng Supreme Court, i-void natin yan. Give the consumer the electricity in the least cost manner. Kaya ang dapat na gamitin nyo dito ay yung mababang methodology. Can I show the next slide? Next slide, please. And what you have presented ay yung mataas na ODRC. Dahil sa mataas na ODRC, next slide. Pakita lang natin next slide para at least hindi, yung sa results of valuation. Yan. Okay. So, sa pagko-compute po natin, yun na nga, yung isa na. Sa pagko-compute po natin ng internal rate of return, nakabase po tayo sa regulatory asset base na kung saan meron po itong iba't ibang methodology. At isa sa mga methodology dito ay sinasabi na, yung next slide, ODRC na mataas ang valuation dahil inflated yung ODRC dahil kaya merong 96.6 billion o 57%, while yung depreciated historical cost sa kaliwa, ang sinasabi ng Supreme Court, yan ang gamitin natin dahil mababa. Pero with the decision of ERC, they have decided under ERC case number 2010-69, 2011-084, 2012-054, 2013-056, 2014-029, decided on March 8, 2022. Sa page 22, sinabi ng ERC. Ito ang sinabi ng ERC. Pakinggan nyo to. ERC, alam nyo na to. ERC decision correct of error for double recognition of loss due to inflation. Distribution utilities like Meralco are compensated for the effects of inflation. The Commission noted that the approved forecasted capex for the third RP is valued at nominal terms and the WACC likewise valued at nominal terms. Thus, the Commission resolves to adjust the forecast capex values for the third RP to real terms in order to exclude the inflationary factors. Ang sinasabi ng ERC, hindi pa pwedeng gumamit ng dalawang inflation. Bawal ang double inflation. Ang gagamitin nyo lamang, it's either you have the ODRC which is inflated using the real WACC which is 7.97%,
or either you use the historical depreciated cost, which you can use the actual WACC na nominal, which is 14.97%. Ang tanong, dahil sa ginawa nyo, double inflation ang ginamit nyo, nagdoble ngayon ang ating bill. That's the reason why sobra ang singil ninyo sa ating mga kababayan. Okay? So, yung ating third RP is not yet closed because of this. Sana ang ginawa ng Meralco, hindi na lang sila nag-file, nagdumiretso na sila sa reset para sa gano'n, nabigay na po yung tamang weighted average cost of capital natin na 1 peso and 44 centavos na itama na po sana yung per kilowatt na sinisingil sa ating kababayan. Ngayon, tanong ko po sa inyo, what is the relationship between the RAB and the WACC relationship na ipina-play nyo sa ating pong fifth regulatory period, yung application po ninyo? Meralco. Yung regulatory asset base, yun po yung assets on which a return will be allowed by the Ano po yung pinal po ninyo? Historical cost or ODRC sa fifth regulatory period? Being a regulated utility, we have to follow the rules of the ERC. So ERC, sila magdidesisyon ngayon. Kung ano po nasa rules sila, yun po ang kailangang gamitin namin. Sige, we will be asking the chairwoman in a while, no? And the reason why eto nga kasi doon sa ano nyo sa application nyo, hindi nyo nilagay sa fifth regulatory kung anong klase ng WACC ang gagamitin, nominal ba o real. Punta tayo sa next slide po. Lalampasan ko yun, tatanungin ko na lang si Mona Lisa mamaya doon. Okay. Punta tayo sa financial statistics nyo. Konti na lang po ito, Mr. Chairman. Punta po tayo sa, ayan, pakilakihan lamang po natin para makita ng ating mga kababayan. Okay. Dito sa financial statistics nyo, from 2012 to 2019, the total cash generated from your operation ay umabot ng 296 billion. At ito ay hinati sa net income, 158 billion, depreciation cost of 56 billion, and provision for losses na 80 billion. All these funds were used for operations, correct? Kasi nakalagay po dyan yung operation. Ano? Can we give a copy to ano sa kanila? Nakikita nyo po ba? Hindi kita, ano? Pwede ba pakisumpa ng konti para at least makita po natin yung pumunta ka ng bandang kaliwa. Bandang kaliwa. Sige pa. Sige pa. Kaliwa. Sige, hindi, tama yan. Tama pa. Sige pa. Sige. Doon sa may color. Highlighted, sa kaliwa. Yan. Okay. Yan ang cash flow nyo. Sumo, tama yan. Ayan. Yan ang cash flow nyo ng inyong operation. Okay? Naka-specify tayo. 2012 hanggang 2019. Baba mo. Baba lang po natin. Okay. Sige pa. Okay. Yan po ang total nyo, 296,879 million. Billion po yan, 296 billion, 879 million. Makikita po nyo yung net income nyo, 158 billion. At yung pong depreciation nyo is 56 billion. At yung provision na yan, 80.8 billion. Ang tanong ko, yung provision for loss, possible loss and expenses for claims, ba't ginamit nyo sa inyong operation? Ang provision na yan na loss and possible claims, yan yung mga over-collection. Pero ginamit nyo sa operation. Why? Sorry, Your Honor, I'm not familiar with the numbers. If we can be given time to study and verify these figures, Your Okay. Honor, then we can more intelligently respond. Okay, we will be asking you the next time to bring us all the yung report nyo about dyan sa provision. Yung provision na po yan po yung tinatawag po natin. Can we show the next slide? Pakita ko lang muna natin. Yung next slide. Okay. Yung provision na po yan, pumunta tayo sa kanan. Yung bandang kanan, yung mga red. Yung mga provision na yan po yung tinatawag nating windfall. Yun kanina nga. Hindi, kanina na. Yung kanina. 3. Slide 3. Yan. Hindi, yung susunod yan. Hindi yan. Hindi yan.
Yan. Okay. So, punta tayo doon sa bandang kanan. Yung mga red saka blue. Zoom lang yung red saka yung blue. Yan. Sige pa. Zoom mo pa. Okay. So yung mga red na yan saka blue. Ano. Yan. Okay. Yan. 2012, 12, 13, 14, 15. Yan ang estimated overbilling nyo. 12 billion, 12.1, 13.9, 14 billion hanggang sa 2019. At itong provision nyo for loss, possible loss, and expenses for claims, ito po yung 9.2 billion, 10.2 billion, hanggang umabot po tayo ng 80 billion. So ang tanong, hindi ka kayo pamilyar, can you kindly submit us all the documents pertaining to this loss? Dahil yung mga loss na yan, dapat yan, hindi nyo ginamit dahil yung over collection nyo na 48 billion na ngayon, na binabalik nyo sa taong bayan sa pamamagitan ng offsetting, no? Pera namin yan. Pera ng ating pong 7.7 million Pilipinos, ginagamit po ninyo sa operation. Hindi nyo pwedeng gamitin yan sa operation dahil yan ay provision for possible loss and expenses for claims. Pinagkitaan nyo pa yung overcollection sa amin. Ginamit ninyo sa inyong operation. Submit to this committee. Submit to this committee. Saan napapunta yung 80 billion na provision for loss and expenses for claims na dapat binalik nyo na po sa amin ng cash. At ang ginawa ninyo, inuti-uti po ninyo ang pangongolekta, no? Ang pagre-refund para sa ganun, magamit po ninyo yung pondo para sa loss and expenses for claims. Balik po natin sa isang slide. Gusto ko lang po, Mr. Chairman, para lang maintindihan po natin, para matatapos na rin po tayo. Yung investment nila, pakita lang po natin yung investment nila kung saan nagpunta yung 297 billion from 2012 to 2019. Dahil dito, makikita nyo po, yung 297 billion na lang, pinuntahan yan, CAPEX 96 billion, 111 billion for investment. And using the loss expenses for claims, ginamit nila yung pera ng taong bayan na imbis na ibalik sa pamagitan refund sa atin, ang ginawa po nila ay tiningi-tingi nila ang ating kababayan. Sa loob ng 2 taon, buwan-buwan, ibinabalik nila unti-unti ang pera natin nang hindi natin nalalaman kasi inopset nila. Why did you file, Meralco, a provision dito sa atin pong sa ERC na kung saan ibalik yung sobrang singil sa pamamagitan po ng offsetting sa amin pong electricity bill monthly. Bakit po? Doon po sa 48 billion, tapos na po yung refund na yun, na i-refund na po na Meralco yung buong amount as directed po by the Energy Regulatory ERC, Commission. na ibalik na lahat ng 48 billion nang hindi namin nalalaman at hindi namin nararamdaman? Your Honor, if I may, nandun po sa bill, kita po ng mga customers as a deduction in their bills. At yun po ay buwan-buwan din po namin nilalabas sa press releases po namin to explain na may ongoing refund. So meron tayong certificate of completion? ERC? Gandang hapon po, Mr. Chair and sa mga kagalang-galang. Okay. You have the floor, Mrs. Chairperson De Malanta. Good afternoon po. Ini-evaluate pa lang po, bine-validate po kung nakumpleto na po yung refund based po on their submissions. Okay. Sige. Kindly submit to us all those yung 80 billion na kung saan dinala yung perang para sa loss na ibinigay nyo sa inyong operation. So ngayon, ito yung tinatawag nating windfall profit. Yung windfall profit na sinasabi natin, dito, ito po yung isang tinatawag na large amount that was generated out of a lucky circumstances. Dahil nakita nyo na napakalaki ng windfall profit ninyo. Aba, saan natin ilalagay itong pakibalik nga yung pakibalik lang yung slide. Saan natin ilalagay na itong windfall profit natin? Kasi napakalaki nito, kung ilalagay naman natin ito sa net income, ang mangyayari ito, makikita ng mga shareholders natin. Yan, makikita niya, kung ilalagay mo yung red na yan, doon sa net income na 132 billion, ang magiging share ng mga shareholder isaabot ng 230
13 billion. And in that case, that's the reason why ginawa ng Meralco, naglagay sila ng provision for possible loss and expenses from claims para nang sa ganun po ay hindi mapaghati-hatian ng kanilang mga shareholder. Ang problema, ginamit po nila sa operation na pera natin na dapat sana ibinalik na nila sa taong bayan nang sa ganun po ay nagamit na po ng ating mga mamamayan. Ngayon, punta po tayo sa depreciation. Sa depreciation po, okay. Bakit ginamit po ninyo yung 56 billion? Balik po tayo sa isang slide kanina. 56 billion sa depreciation. Ayan, sige, i-zoom natin. Zoom natin dun sa may net income. Sa baba, yung kulay orange. Kaliwa. Yan. Meron kayong provision ng depreciation. 56 billion. Bakit nyo ginamit sa operation? Meralco. Ang ibig po ng depreciation ay yun po yung pagbalik ng pera mula doon sa ina-invest ng company po. Ano, ulit? Okay. Ang depreciation po ay yun pa yung balik po ng pera nang naimpundar po ng utility para doon sa mga operations po. Hindi, ang depreciation na nanggaling yan doon sa assess value ng inyong mga facilities. Tama At po. yan, So, ang mga in-invest po, na ibabalik po yung investment hindi mo siya to depreciation. invest. Hindi. Meralco, you cannot invest it. Attorney po ba kayo? You cannot invest it because according to Commonwealth Act 146, precisely, sinasabi dito, pakita natin yung Commonwealth Act 146. Ano sinasabi sa ating Public Service Act? Gagamitin lang natin ang depreciation for rehabilitation, for new structure, for extension of the property of the public utility. You are in violation of Commonwealth Act 146. Ginamit nyo, dapat may separate funds kayo dyan. Kasi sinasabi ng batas, put a separate funds. Huwag ninyo gamitin to. Para na sa ganon, kung bibili kayo ng bagong equipment, doon nyo siya gagamitin. Pero ginamit nyo sa operation. Kung ginamit nyo sa operation, ginamit nyo na naman yung pera namin. At saan nyo ginamit? 111 billion for investment. Submit to us the 111 billion. I-categorize nyo saan nyo nilalagay upang malaman namin kung saan nyo ginamit yung pera. Dahil kasama kami sa investment doon, dapat meron kaming kita doon. In accordance with the EPIRA Law, Section 27, ang sinasabi doon, yung gagamitan nyo ng investment, 50% doon, yung neto para sa pagbaba ng kuryente ng mga consumers. ERC. Yes, Continue lang since po. you are the proponent, we sorry your 5 po. minutes has, My colleague, you- sorry po. yeah, I'll give you an extension of 3 minutes. Okay po. Because you are the proponent, then you can go for a second round. Okay, sige po. But before that, Chair would like to recognize the Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales Jr. Welcome, sir. And of course, our Deputy Majority Leader, the Honorable Franz Pumaren. Konti na lang po ito, Mr. Chairman. And also, we have here 3 the minutes. presence of our SecGen, the Honorable Reggie Velasco. Okay, the Honorable Dan, 3 minutes. Okay, ERC, bakit with all the documents, dala ko na yung dokumento, andito na lahat. With all the documents that we have filed, no, na nakuha namin, andito na po lahat ng ating annual financial statement, lahat ng mga data taon-taon, yung actual sa historical. Bakit hindi pa tayo nagbibigay ng bagong WACC o distribution rate? Considering that we have all these documents pertaining to the actual and historical rate. Bakit po, ERC? Magandang hapon po ulit. Thank you, Mr. Chair. Ang pagkakaroon po ng bagong rate, ay bagong WACC. WACC is just a component po of, as you know, Mr. Chair, the WACC is a component of the reset process. Isa lang po siya dun sa building blocks ng reset. So yun pong, pag nabuo po natin yung ibang components ng building blocks, saka lang po magre-result ng bagong rate. Tama po yung nabanggit kanina na hindi nga po nakapag-reset nung dating regulatory period. Meron pong application ang Meralco for the 5th, pero may application din po sila para i-withdraw at palitan yung in-apply nila for the 5th. So, ang sagot pong diretso ay, ang WACC po magiging resulta nung reset. Pero Mona Lisa, alam ko bago ka pa lang dyan, 1 year ka pa lamang.
Pero andyan na lahat yung mga dokumento. And even me, I was able to get all the documents. So much more that you, people in the ERC, you can get all the documents and paano nyo na to, makukompute na to by year. Pero ang problema hanggang ngayon, hindi pa natin nailalabas. Yung tinatawag nating weighted average cost of capital. Kailan pa natin ilalabas to? Dekada na to. Hindi pa natin ilalabas, Mona Lisa. Opo. Mr. Chair, may nailabas naman pong Hindi tayo report. naglabas ng WACC. Nilabas natin provisional rate, IAR, interim, lahat interim, provisional. Lahat to, interim, lahat ito provisional. Hindi ko may kasalanan. May kasalanan ito yung mga previous na kung saan ang ginawa nila provisional. Lahat ng ito bawal in accordance with the RDWR, yung rate on distribution willing rates. And in accordance to Commissioner Maceda, I read your decision, yung dissenting opinion mo na sinasabi mo, bawal ito. Bawal yung mga IMAR. Bawal yung mga provisional. Dahil ang kailangan dito, mag-reset tayo. Diba? Pero you never did. Hindi po ninyo ginawa. Wala na ba? Ang hirap ng sitwasyon namin dito. Ayaw na namin mag-hearing ng katulad nito sapagkat gusto namin, we want a strong and independent ERC. We want this. Why? Para wala na tayong pinag-uusapan na katulad ng refund na ganito. Ngayon ang tanong, ang sinabi ni Manong Joe Saldariaga, ayan, sinasabi nila, nabalik na nila. Inutusan nyo daw sila na ibalik sa pamamagitan ng offset doon sa electric bill sa loob ng 2 taon. Buwan-buwan, gagawin nyo kaming parang Bombay. Bakit ganun? Samantalang meron naman silang provision for loss and claims na 80 billion. Yung Mona Lisa, refund. ganito na lang kasimple. Ang nagsasabi kung ibabalik yan sa pamamagitan ng cash o sa pamamagitan ng offsetting, ERC. Tama? Yes or no? Tama po. Oh, correct. Dalawa lang pagpipilian mo. I-offset nila o ibabalik natin ng cash. Ano ang gagawin mo? Ang mekanismo po ng offset, hindi po siya masama. Isa po Correct. siyang Tama yun. natural Tama yun, Mona Lisa. implementation. Tama yun. Pero meron silang provision for loss. Meron silang provision for expenses for claims. Ay, no, pakita ko sa inyo. Bigyan ng kanya. Kaya, Mr. Chair, kaya po sabi ko yung pangalawang aspeto po, kung bakit po nag-decide ng ERC na gawing offset po ito. Yes. Anyanyahan ko po yung ibang miyembro ng komisyon na nandun na po sila nung nag-decide po yung ERC kasi sila po yung mas makakapaliwanag. Okay, maraming salamat. You accepted na hindi po kayo involved dito sa tinatawag na ibalik yung pondo. I'm sorry, Mona Lisa. Tama, wala ka pa ng panahon na in-order to na ibalik sa pamagitan. At sino ang chairwoman at that time? Chairman Agnes de Banadera. Am I right? Saan si Chairman Agnes de Banadera? She was invited. Yes. Mr. Chairman, I move that we invited her on the next hearing. No. She is invited and she's on her way. She has a hearing in Clark, but she committed to follow. Okay, I will... So you can reserve that. Yes, I will reserve my question. Pero this one, andito, papakita ko sa inyo sa Meralco para makita nyo na meron kayong tinatawag na loss. Galing to sa financial statement nyo, externally audited by SGB for 2012 hanggang 2019. At dokumento nandito, sinamarize ko na. Ayan, nakalagay dito, provision for probable losses and expenses from claims. Pakibigay na po sa kanila para nang sa ganon ay maintindihan po nila. Now, Mr. Chairman. Sorry po. Okay. So, ngayon, itatanungin ko lamang po yung legal ninyo. Sino ang legal natin sa ERC? Si Barogo. Barogo ba yan? Baroso. Yung ating counsel, halika rito. Can you kindly... Pwede po natin paupuin at bigyan ng microphone yung...